Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pinagmasdan lang ni Romy ang dalawang anak habang nag-aayos sa mga yun ng kanilang mga gamit. Sa susunod na linggo kasi ay babalik na sila sa Metro Manila dahil ito ang request ng asawa niyang si Mirasol. Umalis na kasi ang nagke-caretaker sa bahay ng mga magulang ni Mirasol dahil umuwi naman to sa probinsya. At dahil sa wala nang tumatao sa bahay na yon, kaya nagdesisyon silang tirahan ito. Sa loob ng halos 2 taon, ay ngayon lang nila matitirhan ng bahay na yon. Magmula kasi ng ikasal sina Romy at Mirasol, ay sa probinsya na sila tumira. Sa ina ng lalaki dahil kahit papaano ay nakakatulong sila sa negosyo ng pamilya. May karinderya kasi ang nanay Angie ni Romy na talaga namang kilalang-kilala ang kanilang kainan. Masasarap kasi ang luto ng ginang na talagang pinipilahan ng mga tao sa kanilang sityo. Kaya pagdating nila sa Metro Manila, ay siguradong mamimiss ni Romy pati ng dalawa niyang anak na si Sunny at Ramil ang luto ni nanay Angie. Maya-maya pa, nang mapansin nga na matabang lalaki ang mukha ng mga anak na medyo malungkot, ay pumasok siya sa silid ng mga yon. Pagkatapos ay naupo siya sa kama at nagsalita habang patuloy na pinagmamasdan ng dalawa. Oh, bakit parang malulungkot yata mga pagmumukha niyo? Si tatay talaga, palabiro. Alam niyo namang palaging nakabusangot ang mukha niyang si Ramil eh. Naku, Sonny, Ramil, kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam kong nalulungkot kayo dahil aalis na tayo rito. Di ba, napag-usapan na natin tong tatlo. Umuo rin naman kayo dun sa nanay niyo. Eh bakit ganyan ngayon ang mga pagmumukha ninyo? Biglaan naman po kasi tay eh. Di man lang kami nakapagpaalam sa mga kaibigan namin. Saka mamimiss din namin yung luto ni Lola Angie. Bukod pa ron, may makakatuwang na ba siya sa karinderya? Meron na anak. Nakausap ko na yung asawa at anak ni kumparing Simon. Nakausap na rin yun ni lolo nyo. Kaya wala na tayong dapat problemahin pag alis. Huwag din kayo mag-alala dahil uuwi-uwi rin naman tayo dito kapag bakasyon at may okasyon. Oh, Ramil, narinig mo na sinabi ni tatay ah. Sa akin naman po wala rin naman pong problema dahil kung tutusin may tiwala naman po ako sa papalit sa atin sa pagtulong kay Lola. Kung tutusin nga mga anak, ayaw ko rin namang umalis dito dahil okay naman tayo dito Siyempre, gusto ko lang din pagbigyan yung request ng nanay niyong nasa ibang bansa. Ayaw ko naman na magtampo siya pare-pareho sa atin. Kapag naging stable na ulit yung bahay dun sa Manila, kahit anong oras daw o araw, kung gugustuhin natin umuwi rito pwede naman. Sige po, salamat po tay. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na sa pagliligpit ng mga damit ang magkapatid na Sonny at Ramil. Ang tatay naman nilang si Romy ay lumabas na ng silid para kausapin ng kanyang ina. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan. Nang makapunta na ang mag-aama sa Metro Manila, ay natuwa rin si Sunny at Ramil dahil maganda naman pala talaga ang lugar na kanilang nilipatan. Malawak ang bahay at may tig-iisa silang kwarto kumpara nung nasa probinsya. Nakausap na rin nila si Nanay Mirasol na nasa Qatar at tuwang-tuwa ngayon dahil mapagbibigyan nila ang gusto ng ina. Pasado 10:00 ng gabi rito sa Pilipinas at pasado 11:00 naman sa Qatar nang muling mag-usap ang mag-asawa tungkol sa isang bagay. Mahal, nakausap ko nung nakaraan yung pinsan mong si Rendel. Natubos na kasi nila nung nakaraang linggo yung van nila. Makakabiyahe na siya ulit. Didiskarte ako ron para naman hindi lang ako naghihintay ng padala mo sa akin ha. Nakakaya na rin kasing maki-extra sa talyer ni Mang Gibo Ramdam ko na yung tampo ng mga tauhan niya. Baka mamaya magkaroon pa ako ng kagalit, mahirap na. Sumang-ayon naman si Mirasol sa nais ng asawa dahil hindi rin naman talaga ganun kalaki ang sinasahod niya sa abroad bilang isang domestic helper. Isa rin kasi sa dahilan kung bakit sila nagpunta sa Metro Manila ay para makapag-aral ng maayos sa kolehiyo ang mga anak nilang si Sunny at Ramil. May mga universidad kasi na nag-o-offer ng mga libreng pag-aaral pero marami pa rin gagastusin lalo na at kolehiyo. Kapag nakadiskarte na ako kay Rendel,
Hindi mo na kailangan magpadala buwan-buwan. May tatawid ko naman na siguro yung pang-araw-araw namin ng mga anak natin at papaghahandaan pa natin yung pag-aaral nila sa susunod na buwan. Matapos ang pag-uusap ng mag-asawa, ay nagpasalamat na muna sila sa isa't isa bago mag-drop call. Kinabukasan ng hapon, nakausap na nga ni Romy si Rendel na pinaka-close niya sa lahat ng kamag-anak ng asawa. Bayaw, all goods na. Basta dapat yung lisensya mo hindi paso Mahirap nang ma-impound ulit tong van. Ang laki ng nagastos namin ni Rhea dyan Oo, bayaw. Next year pa mapapaso yung lisensya ko eh. At saka di ba, sabi ko nga sa'yo, doon sa amin, nagmamaneho ko palagi dahil namamalengke para sa karinderya namin. Mas maganda nga lang yung van mo kaysa sa mga kakarag-karag naming sasakyan doon. Hindi naman problema yan Ang malaga maayos ka magmaneho at maingat sa sasakyan. Ang payo ko lang sa'yo iba ang mga motorista dito sa Metro Manila. Maraming kamote rider dito, maraming balahura, at hindi mapagbigay na driver. Kaya dapat hindi mainitin ang ulo mo Naku bayaw, ako na yata ang pinakamahinahong driver na makikilala mo. Pangako, iingatan ko yung sasakyan nyo bilang ganti na lang sa pagtitiwala mo sa akin. Para ka namang others niyan bayaw Basta kayo ni Mirasol, walang problema sa amin ni Mrs. Kailan mo pala planong magsimula? Di ba napag-usapan natin nung nakaraan tuwing Lunes hanggang Miyerkules, ako ang papasada, tapos ikaw naman ang Biyernes hanggang Linggo. Oo bayaw, ganun nga yung napag-usapan natin. Kung gusto mo, magpalit tayo. Ako na lang ang Lunes hanggang Miyerkules. Hindi bayaw, mas okay na ako dahil gusto kong magpahinga pag weekend para makapag-inom-inom sa mga kumpare ko. Ikaw talaga, basta alak, hindi ka uma-absent. Hindi naman sa ganun. Gusto rin kasi ni Mrs. na nasa bahay lang ako niyan. Kaya inaaya ko na lang yung mga kumpare ko na mag-inuman sa bahay. Gusto mo, mag-inom muna tayo ngayon sa bahay Naku, alam mo naman na hindi ako nagiinom ng alak Hindi naman pala sa hindi nagiinom, sadyang allergic ako sa alak. Alam mo naman yun, di ba? Yung nangyari sa akin nung huling uminom ako ng alak nung kasal namin ni Mirasol. Ay, oo nga pala Matapos nilang mag-usap na dalawa, ay umalis na kagad si Romy dahil kailangan niya pang dumaan sa talyer ni Mang Gibo. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, katatapos lang kumain ng mag-aama, ay eksakto naman na dumating sina Rendel at Rhea sa kanilang bahay. Simula kasi nang lumipat sila roon, ay hindi na nakadalaw ang mag-asawa. Malugod naman na tinanggap ni Romy ang dalawa kahit hindi niya sila ini-expect ng gabing yon. Magkausap lang tayo kanina bayaw Hindi mo naman sinabi sa akin na pupunta pala kayo ni Rhea rito. Biglaan lang din May nagpahatid kasi sa amin na malapit lang dito sa inyo kaya dumaan na kami ni Mrs. Kanina pa dapat kami rito kaso nakiusyoso pa tong asawa ko ron sa banda sa tambakan ng basurahan nyo dito sa barangay. May nakita raw bangkay doon ngayon lang Ha? Talaga? Kaya pala kanina nung bumili ako ng soft drinks malapit sa covered court nakita ko yung ilang tao na nagkukumpulan. Ang akala ko lang may nag-aaway. Yung pala may bangkay na. As in ngayon lang ba? Oo, bayaw. Nang mapansin ni Rendel na tila nagiba ang mukha ni Romy, ay tinapik na to ng mahina sa balikat habang napapangiti. Alam kasi ng matipunong lalaki na tila nangangamba ang asawa ng kanyang pinsan para sa kalagayan ng mga anak. Naku bayaw, huwag ka masyado mag-alala sa ganyan Dito talaga sa Metro Manila, hindi naman sa natural Ang ibig ko lang sabihin, hindi na siya ganun masyadong nakakagulat para sa amin. Kadalasan lang naman yung mga tinutumba yung mga kriminal o mga adik. Malamang sa malamang, ganun yung nakita doon sa tambakan ng basurahan. Bagay, may punto ka. Ganun nga yung mga napapanood ko sa balita Dito palaging ganyang yung natatagpo ang patay na minsan sinasako o kaya tinatali ng duct tape yung buong katawan. O kaya naman sinisilid sa maleta o kung ano-ano pa. Tumpak! Kaya masasanay din kayo rito. Eksaktong pagkasabi noon ng matipunong lalaki ay saka naman magkasunurang lumabas sina Sunny at Ramil. Tinapos muna kasi ng dalawang binata ang gawain sa kusina bago sila magpakita sa mga tiyuhin at tiyahin. Pagkamano ng magkapatid ay napapangiting nagsalita na naman si Rendel na tuwang-tuwa talaga matapos silang makita. Mga binata na talaga kayo, Sunny at Ramil Manang-mana kayo sa akin
palalaki ang mga pangangatawan. Oh, huwag kayo masyado magkakain ha, para hindi kayo matulad sa tatay nyo ha. Si tatay po kasi Tiyo yung tagatkim ng mga pagkain dun sa karinderya ni Lola Angie. Kaya ganun. Kami po nitong si Ramil taga-buwat-buwat kaya para na rin kaming nag-gym. Ah, kaya naman pala si Master Chef din pala tong tatay nyo Nako, maraming mabibigani sa iyo rito sa syudad. Di ka lang pala driver, sweet lover Magaling ka rin sa tikiman. Aray, kung naman, Rhea, mahal. Biruan lang namin yun ni Bayaw. Kumakahampas ka naman sa hita ko pagkalakas-lakas. Ang ibig kong sabihin magiling din si Romy sa tikiman ng pagkain. Kung ano-ano naman ang nasasagi sa isip ng asawa kong to Loko-loko ka kasi talaga Ramil, ikuha mo nga muna kami ng maiinom sa rep. May isang bote pa ng soft drinks doon. Ikaw naman, Sunny, bumili ka muna ng biskwit sa tindahan. Yan sa katabi nating bagong tayong karinderya. Sige po, Tay. Pag-alis ng dalawang binata ay nagpatuloy sa pagkukwentuhan ng tatlo. Marami pa silang mga kung ano-anong bagay na natalakay hanggang sa dumating na si Ramil dala ang soft drinks na kaagad iniabot sa kanyang tiyuhin. Tumagal din ng ilang minuto bago naman dumating si Sunny. Naubos na nga ni na Rendel at Rhea ang iniinom na soft drinks kaya pasimpleng siningkitan ng mata ni Romy ang panganay na anak. Oh, ang tagal mo naman yatang bumili ng biskwit, anak. Ang lapit lang ng tindahan Doon na po ako sa tindahang nasa tapat ng covered court bumili, Tay. Sarado na po kasi yung tabi ng bagong tayong karinderya Ang dami rin pong taong nagkukumpulan doon kaya medyo natagalan ako. Pinag-uusapan po nila yung nakitang patay doon sa tambakan ng basurahan. Ang narinig ko nga po, ubos daw po yung laman loob ng biktima Pati po yung mata, dila, saka utak. Inalis daw po. As in, katawan lang yung iniwan. Nagulat ang lahat ng nasa sala sa kanilang narinig sapagkat hindi inaakala na ganun katindi pala ang kinahinatnan ng kaawa-awang biktima. Ilang segundo rin na nilamon ng katahimikan ng paligid na binasag lang ni Ginoong Rendel. Ubus ka mo yung laman loob? Opo, Tiyo. Pati utak, mata, saka dila. Wala na rin daw po Nako, malamang yan Ang may gawa niyan yung mga sindikato na nangunguha ng laman loob ng tao. Mga sindikato, Bayaw? Uso yan dito sa Metro Manila Nangingidnap ng mga tao kahit bata o matanda tapos kukunin yung mga laman loob para ibenta sa black market. Ang sabi-sabi kadalasan ang kumukuha niyan mga nasa ospital din. Yun ang mga ginagamit pamalit sa parte-parte ng katawan ng mga pasyente. Naku, mas nakakatakot pala rito kaysa sa probinsya. Kung di mo nga sinabi yan, Bayaw, ang maiisip ko, aswang ang gumawa nun Ganun kasi sa probinsya Makailang beses na rin kaming nakabalita ng ganyan pero aswang naman ang may gawa. Buti nga yun. At least alam niyo na aswang ang may gawa. Kesa dito sa biktima ng mga puting van kung tawagin. Awawa yung mga biktima kasi pinakakakitaan pa yung mga laman loob nila Sa bagay, may punto ka, Bayaw. Pero krimen pa yun at nakakaawa yung mga biktima. Sana lang mahuli na yung gumagawa ng mga ganun, no? Tiyo Rendel, ano po yung puting van na sinasabi nyo? Dito kasi sa buong Metro Manila, yan yung binansagan na nangingidnap. Ang alam ko, kahit nga sa mga kalapit na probinsya, meron din ganun Mas talamak nga lang talaga dito dahil maraming tao at hindi napapansin. Naisip ko nga kung minsan bakit hindi na lang yung mga palaboy ang kunin nila kaysa magpalaboy-laboy lang yung sa kalsada, di ba? Ari ko po, ayan ka na naman mali, makabato ka na naman Siningkitan lang ng mga mata ni Aling Rhea ang asawa habang ang mag-amang Romy at Sunny ay pasimpleng nagtawanan lang. Si Ramil naman ay nagtungo na sa kanyang kwarto dahil inaantok na ito. Sanay kasi ang binata na natutulog na maaga dahil ganoon ang gawain nila sa probinsya. May mga ilang bagay pa silang napag-usapan bukod na sa nakitang patay ngayon sa tambakan ng basura. At pagkatapos noon ay nagpa siya ng magpaalam ang mag-asawa. So paano Bayaw? At pamangkin? Uwi na muna kami ni Rhea Mag-aalas 10 na pala ng gabi. Baka yung van pa namin na mapagkamalan na nangunguha ng mga tao. Oo nga no, puti nga pala yung van nyo.
Magkaakbayan na tumawa sina Romy at Rendel at si Sunny naman ay nakipagkamay lang sa tiyuhin bago nila samahan ng mag-asawa palabas ng bahay. Ilang saglit pa nang mawala na sa paningin ng mag-ama sina Rendel at Rhea, ay nauna nang pumasok sa loob ng bahay si Sunny dahil inaantok na rin siya. Si Romy naman ay naiwan pa sa labas habang sinusundan ng tingin ng papalayong sasakyan. Nang papasok na siya ng bahay, ay eksakto naman na nakita niya ang babae na bago nilang kapitbahay na nagmamay-ari ng isang karinderya. Nung isang linggo pa yun lumipat doon pero kanina lang nag-operate ang nasabing kainan. At base sa naamoy niyang mga luto, mukhang katulad din ng nanay Angie niya na masasarap ang tinda roon. Subalit sa kasamaang palad ay wala pa siyang natitikmang luto. Nang mapatingin sa kanya ang babae ay napansin niya ang kakaibang kinang ng mga mata nitong itim na itim. Napayukod na lang siya sa pagkailang pero sinuklian naman siya ng matamis nitong ngiti. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Akala ko walang tao dyan eh. Halos 1 linggo na kasi kaming nandito. Ngayon ko lang nakitang may lumabas. Ha? 3 lang kaming tao rito. Kasama ko yung 2 kong anak na lalaki. Talaga? May anak ka na? Hindi halata sa itsura mo. Ilang taon ka na ba? 40 years old. Ikaw naman, kababae mong tao pero ang galing mo mambola. Sa tabakong ito, pinagkakamalan na nga akong senior eh. Uy, hindi ah. Seryoso kaya ako na wala talaga sa itsura mong 40 years old. Parang nasa 20s or 30s ka lang. Nako, nakakaya tuloy. Yung panganay kong anak ang 20 years old, tapos yung bunso naman ay 18. Ganun ba? Siya nga pala, ako si Dardina. Romy nga pala. Nice meeting you. Nice meeting you too. Uy, sana bukas bumili kayo ng mga ulam namin ha. Sige. Bukas sa pananghalian sa inyo kami bibili para hindi na rin ako magluto. Sa totoo lang kasi, naamoy ko yung mga paninda nyo eh. Ang babango talaga, nakakagutom. Kita mo, ikaw pala yung nambobola eh. Uy, hindi ah. Mabango talaga at saka mukhang masasarap yung amoy. Namiss ko nga tuloy yung luto ng nanay ko sa probinsya eh. Meron din kasi kaming karinderya ron. Talaga? E di nagluluto ka rin pala. Hindi masyado. Ang totoo niyan eh, taga-tikim lang talaga ako. Kaya pansin mo, medyo mataba ako. Malusog ka lang. Mas ganyan nga yung kadalasang minamahal ng mga babae. Yung lalaking marunong magluto. Hindi na nakatugon si Romy at mas lalo lang siyang nailang sa sinabi ni Darlina. Nang matapos na nga ang babae sa ginagawa niyang paglilinis sa tapat ng tindahan, ay nagpaalam na rin siya. Bukas na lang ha. Aasahan ko yung pagbili nyo. Ba? Promise. Okay, papasok na ako. Salamat sa oras, Romy. Nang mawala na sa paningin ni Romy ang kapitbahay, pumasok na siya ng bakuran at nakangiting isinara ang gate. Pagpasok ng bahay at pagkalak ng gate, ay nagulat pa ang malusog na lalaki nang makita niya ang panganay na anak na nakatayo sa tapat ng bintana. Nakakagulat ka naman, anak. Para kang multo dyan ah. Grabe, aatakin pa yata ako sa puso dahil sa iyo eh. Ay nako. Sus, si tatay. Nakita ko po kayo nakikipag-usap dun sa kapitbahay natin ah. Ngiting-ngiti po kayo ah. Uy, ikaw naman anak. Wala lang yun. Sige na, matulog ka na. Ibalat gising ka pa ng ganitong oras ha. Hindi na nakaimik si Sunny dahil naglakad na ang kanyang tatay papunta sa kwarto nito at nagpahinga. Kinabukasan, katulad ng pangako ni Romy kay Darlina, doon nga siya bumili ng ulam nilang mag-aama. Magandang umaga, Romy. Akala ko hindi ka bibili rito eh. Magtatampo na sana ako. Ikaw naman, siyempre may isang salita naman ako eh. Ano-ano bang ulam nyo rito? Merong kaldereta, igado, sisig, ito adobo, dinuguan. Tapos sa gulay naman, meron kaming langka, munggo saka adobong sitaw. Ay, meron din palang sinigang. Yun! Eksakto! Meron kang sinigang. Ito yung paborito namin ng mga anak ko eh. Kaya bibili ako niyan. Sakto't specialty namin yan eh. Wow! Excited na tuloy akong matikman. Pati rin pala isa ring langka. Grabe tong gulay nyo ah.
Para mas marami pa yung karne ah. Ah, ganyan talaga kami magluto eh. Makarni talaga kami. Gusto kasi yan ng nanay at saka mga kapatid ko. Hindi mahilig sa mga gulay ang mga tao rito eh. Ah, okay. Nakipagkwentuhan muna si Romy habang hinihintay na masandok ang mga pinamili niya. Napansin ng malusog na lalaki na maraming ang bumibili kahit pangalawang araw pa lang ng pagbubukas ng nasabing karinderya. Mas na-curious tuloy siya kung gaano talaga kasarap ang mga lutong ulam. Bale, 100 lang lahat. 70 pesos yung sinigang tapos yung langka 30 pesos. Pasensya ka na kung medyo mahal dito ah. Alam mo naman ang mga bilihin dito sa Maynila kumpara sa probinsya. Naku, naintindihan ko naman yun no. Isang buwan na rin ako nakatira dito kaya nasasari na ako sa mga presyo ng bilihin. Oh, ito palang bayad ko. Excited na ako matikmang tong mga lutong ulam mo. Naku, salamat ulit sa pagbili. Magbigay ka ng feedback kung anong lasa ng mga lutong ulam namin ha. Oo, sige. Walang kaso. O paano? Dito na muna ako at asikasuhin mo na yung ibang customer nyo. Umalis na nga si Romy pero nahagip pa ng paningin niya ang matandang babaeng tindera na nanay ni Darlina. Nang magtama ang kanilang mga mata ay bigla na lang kumabog na mabilis ang kanyang dibdib. At sa hindi malamang kadahilanan ay parabang nanlamig ang kanyang mga kalamnan. Nakaramdam siya na matinding takot na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Dahil doon ay umiwas na lang siya ng tingin at nagtuloy-tuloy hanggang sa makapasok sa kanilang bakuran. Pagkasara ng gate ay saglit siyang napahinto at napahawak sa dibdib habang punong-puno ng pagtataka sa mga nangyari. Grabe naman kung makatitig yung nanay ni Darlina. Para akong kakainin ng buhay nula. Matapos maikalma ang sarili, ay dumiretso na siya sa loob ng bahay at nagtungo sa kusina. Eksakto na katatapos lang ni Ramil na mag-ayos ng mga pinggan sa mesa at kalalabas lang din ni Sunny galing sa banyo. Pagkakita ng binata sa hawak na supot ng kanyang tatay, ay umupo na kaagad siya sa tapat ng hapagkainan. Tay, anong ulam? Sinigang at saka langka. Eto, pakisali na lang mga anak. Isinali na nga ni Ramil ang ulam sa malaking mangkok at pare-pareho silang nagulat matapos makita ang laman ng mga putahe lalo na sa gulay. Malalaki ang tipak ng laman ng sinigang at ang gulay naman halos mangibabaw ang karne kesa sa langka. Grabe yung mga karne nila tay ah. At ang dami rin. Yung lasa kaya. Bakit hindi natin tikman? Sige na't manalangin ka na, Sunny. Pagkatapos manalangin ni Sunny, ay kumain na nga kaagad silang tatlo. Katulad ng dati ay tahimik lang na kumain si Ramil habang sina Tatay Romy at Sunny naman ay ninanamnam ang masarap na ulam. Pagkatapos nilang kumain ay saka nga nila napag-usapan ng tungkol sa lutong ulam na itinitinda ni Darlina. Tay, grabe naman po pala yung ulam ng kapitbahay natin no. Ang sarap po. Solid tong langka, lalo na yung sinigang. Namiss ko po tuloy yung karinderya natin sa probinsya eh. Halos magkalasa lang yung luto ng sinigang nila at sinigang ni Lola. Pero ang kaibahan lang eh, mas malasa yung karne nila at malalaki pa po. Parang sosyal yung karne. Hindi ko lang alam kung baka ba to o ano to eh. Oo nga anak eh. Hindi bale, kapag di tayo nakakapagluto eh, doon na tayo lagi bibili sa pagkain nila. Katulad ng ipinangako ni Romy sa mga anak, ay doon na nga sila palaging nabili kay Darlina ng lutong ulam sa tuwing hindi sila nakakapagluto. Paboritong-paborito nilang mag-anak ang sinigang, kaya kung minsan kahit meron silang niluto, ay nabili pa rin sila at nagpapareserve para hindi maubusan. Sa mga nakalipas ng araw, katulad sa nangyari noong nakaraan, ay nakarinig na naman ng balita si Romy tungkol sa nawawala na namang bata. Mula naman ng bata sa katabi nilang barangay at tanging ulo na lang daw ang nakita rito. Pero katulad ng nauna ay wala na ang eyeball at utak ng kaawa-awang bata na nasa edad 10. Napapailing na lang si Romy dahil sa balitang yon na kaagad niyang sinabi sa mga anak bilang babala upang sila ay mag-ingat. Huwebes ng gabi, kakauwi lang ng malusog na lalaki mula sa bahay ni na Rendel dahil kinuha na niya ang van para gamitin kinabukasan sa pamamasada.
Pagkapark sa tapat ng kanilang bahay, ay bumaba kagad siya ng sasakyan at pinagmasdan ng katabing karinderya na sarado na dahil maaga pa'y nauubos na ang mga paninda nito. Dumiretso na siya sa loob ng bakuran at maglalak na sana ng gate nang may iilang mga opisyal ng barangay na dumaan sa harap ng kanilang bakuran. Hindi sinasadyang marinig niya ang usapan ng mga yon, kaya saglit siyang napahinto para lang makapag-concentrate sa pakikinig. Ilang saglit, pagkaalis ng mga yon, ay tinapos na rin kaagad niya ang ginagawa at bumalik sa loob ng bahay. Pagkalak ng pinto ay naglakad siya papuntang kusina para makapaghugas ng kamay sa lababo. Yun siguro yung kinukwento sa akin ni na Rendel at Rhea na nangyari malapit sa park. Parang medyo dumadami na yata nababalitaan ko patungkol sa kidnapan sa lugar na ito. Normal pa kaya talaga yun dito? Nang masiguro niyang secure na ang buong bahay, ay nagtungo na siya sa kwarto at kinausap ang asawang si Mirasol na nasa Qatar. Matagal-tagal din silang nag-usap at inopen na nga niya ang patungkol sa mga balita na hindi rin naman ikinabahala ng asawa. Ang sabi lang din ni Mirasol na tuwing ganong season nga raw ay palaging nagkakaroon ng ganoong balita. Sinasabing isa lang tong propaganda para siraan ng mayor sa lugar at mga kapulisan. At sinabi ring posibleng ang pakana talaga ng mga sindikato na kasabwat din ng matataas na tao. Nang matapos ng makapag-usap ang asawa, ay napatingin na lang muna si Romy sa kisame habang napapaisip. Bigla na lang kasing sumagi sa utak niya na papaano pala kung isa sa mga anak niya ang nakidnap. Diyos ko po, wag naman po sana. Napa-sign of the cross na lang siya bago matulog ng mahimbing. Kinabukasan ay naging productive na kaagad si Romy sapagkat maaga pa lang ay namasada na nga siya. Pagsapit ng 11:30 ng umaga, habang nakatigil pasada ay naisipan nga niya na bumili ng para sa pananghalian. Nang nasa karinderya na siya para bumili ng makakain, ay naabutan niya ang ilang mga tao roon na nagchichismisan tungkol na naman sa isang bata na natagpuan pero ulo na lang din ang natira. Napakunot siya ng noo sapagkat noong nakarang araw lang may nabalitaan din siyang gano'n na malapit sa kanilang barangay. Naku, may ulo na naman ng batang natagpuan. Sana man kaya dinala yung katawan nun. Tapos wala na rin yung utak tsaka mga eyeball. Ay naku, kawawang bata. Pati yung mga magulang nila. Malamang iyak ng iyak yung sakit kaya sa baga nun. Hindi pa man niya natatapos ang pabulong na winiwika nang marinig niya pa ang nakababahalang balita. Ayon kasi sa isang ginang na halata sa muka ang pagiging lehitimong tsismosa, ay meron na nga rin daw nabalita ang dalaga na nawawala sa mismong bayan. Kaya kahit hindi niya gusto ang pagkain sa karinderyang yon, ay napilitan siyang kumain para lang makapakinig. Nang matapos na ay bumalik kagad siya sa van para magpahinga saglit. Ay nako! Normal pa ba talaga yung mga naririnig kong balita? Pero ang pangit ng lasa ng ulam doon sa kinainan kong karinderya. Ay, bukas nga bago umalis o-order na ako kay Darlina. Maaga naman silang nagbubukas dahil yun ang request ng mga kabarangay namin na nagtatrabaho rin. Maya-maya pa, matapos makapagpahinga ay namasada na nga ulit si Romy. Naging maayos naman ang biyahe niya ng tanghaling yon dahil naging smooth ang paghahatid niya sa mga pasahero sa bawat destinasyon ng mga ito. Pasado 5:30 ng hapon nang makabalik si Romy sa terminal. Nagmerienda muna siya habang naghihintay na muling matawag ang kanyang van. Habang hinihintay na kumagat ang dilim, ay nagpahinga na muna ang lalaki para na rin makapaghanda siya mamaya. Nag-update din siya kay Rendel dahil sa magandang resulta pati na rin sa asawa niyang nasa abroad. Makalipas lang nga ng ilang minuto pagkatawag na sa kanyang van, dahil rush hour kaya wala pang 15 minutos ay napuno na nga ang van. Nagbiyahe na nga siya ulit at gabi na nang makauwi. Dahil mag-aalas 9 na ng gabi nang makabalik siya sa terminal kaya nagsabi na siya sa namumuno na bukas na siya ulit mamamasada. Eksakto 10:00 ng gabi nang makauwi siya sa kanila at pagkapark sa tapat ng bahay ay napasilip kagad siya sa katabing karinderya. Katulad pa rin ng dati ay sarado na yon.
Pero ang kaibahan lang ngayon ay nakita niya sa mismong tapat ng bahay si Manang Minay na siyang nanay ni Darlina. Naiilang talaga siya sa matandang babae lalo na kung paano to tumingin sa kanya. Pakiwari niya kasi ay sinusuri ang buo niyang pagkatao at pati ang kaluluwa niya ang binubungkal sa tuwing tinitingnan siya nito. Katulad nga ng inaasahan na magkatitigan sila ay ganun na naman ang kanyang pakiramdam, pero pinilit niya pa rin pakitunguhan ng matandang babae. Nay Minay, magandang gabi ho. Ba't nasa labas pa ho kayo? Nasaan ho si Darlina at iba pa niyong mga anak? Natanong niya yon dahil meron pang 2 anak na lalaki ang matandang ginang na mas matanda kay Darlina, sina Gerald at Napoles. Nang di sumagot sa mga tanong niya si Manang Minay, ay pasimple na lang siyang napakamot sa ulo bago tumugon ulit. Sige ho, Nay Minay, papasok na ako sa loob. Magandang gabi na lang ho ulit. Nang muling magtama ang kanilang mga tingin, ay nakaramdam na naman siya na matinding kilabot dahilan para mamanhid ang buo niyang katawan. Napalunok siya ng laway dahil sa kaba at napahawak na rin siya sa dibdib dahil sa unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Naantala lang ang namumuong takot nang makita niya si Darlina na bumaba sa jeep. Sumunod sa kanya sina Gerald at Napoles na may buhat-buhat na malalaking planggana. Mula sa nasabing gamit ay may nakita siyang mga patak ng sariwang dugo. Hindi naman siya nakapag-isip ng masama at ikinonsidera lang ng mga karniyon para sa niluluto nilang lutong ulam. Pagpasok ni Manang Minay, Gerald at Napoles sa loob ng bahay, nang kawayan si Romy at nginitian ni Darlina ay doon lang din siya tila bumalik sa ulirat. Uy, nandiyan ka pala, Romy. Naghihintay ako kung bibili ka kanina kasi di ka naman nagpunta. Kaya nagbigay na lang ako ng sinigang dyan sa inyo tapos si Sunny yung tumanggap. Talaga? Salamat namasada na kasi ako eh. Tuwing Biyernes hanggang Linggo ako namamasada. Nakadiskarte ako sa bayaw ko. Yun nga yung sabi ng anak mo eh. Maganda yan, at least meron ka ulit pagkakakitaan, di ba? Kaso, bira mo na matitikman ng mga ulam namin, lalo na yung sinigang. Yun nga eh. Pero bukas, bago ako umalis, bibili na ako kagad. Kasi yung kinainan ko kaninang karinderya, yung malapit sa terminal namin, nakko, hindi naman sa panglalait pero ang sama talaga ng lasa. Siya nga pala, parang ang aga nyo yata mamili ng mga karne ngayon. Oo. Ganyan talaga kami kung minsan. Depende kasi sa panahon eh. Saka pinoproseso pa kasi namin yan para mas maging malasa at maalis talaga yung lansa. Sa bagay, may punto ka. Hindi pa rin ba kayo magtitinda ng mga isda? Nakakamiss na rin kasi magpaksiw o kaya yung gatang isda, mga ganun ba? Pasensya na pero si nanay kasi ang masusunod saka yung mga kapatid ko eh. Hindi talaga mahilig sa mga isda at gulay yung mga yan. Yung gulay nga napipilitan lang sila kasi hinahaluan ng karne. Pero kung walang karne, ay malamang wala rin kaming tindang gulay. Napangiti na lang si Romy kahit ang totoo ay medyo nawiwirduhan na siya sa pamilya ni Darlina. At bago pa muling makapagsalita ang babae ay muling lumabas ang kanyang ina. Kaya nakaramdam na naman ng pagkailang ang malusog na lalaki. Darlina, pumasok ka na sa loob at magsisimula na tayo sa pagpili ng karne. Opo, Nay. So paano, Romy? Maiwan na kita dyan Bukas na lang na madaling araw. Siya, sige. Salamat sa oras. Yumukod na lang siya kay Mamang Minay at agad na tumalikod. Pagpasok sa kanilang bakuran ay napahinto na naman siya saglit habang napapahawak sa dibdib. Sinubukan na naman kasi niyang ikalma ang sarili matapos ang engkwentro sa nanay ni Darlina. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa loob ng bahay at nang makapagilamos na ng katawan ay nakapagpahinga na rin siya kaagad dahil sa pagod. Pagsapit ng 1:30 ng madaling araw, naalimpungatan si Romy dahil sa mabangong amoy ng pagkain na nanggagaling sa kapitbahay. Napabalikwas siya ng bangon at tila wala sa sariling napapunta sa sala kung saan naabutan niya roon ang anak na si Ramil na nakatayo at tila palabas na ng bahay. Anak, Ramil, saan ka pupunta?
Natigilan na siya nang makitang anak na nakapikit pa pala. Dahan-dahan niya itong nilapitan at mahinang inalog ang balikat. Nang magising ang binata, ay tila nagulat rin ito dahil nasa sala na pala siya. Oh, ayos ka lang ba, nak? Naglalakad ka yata ng tulog ah. Pagdating nilang mag-ama sa kusina habang umiinom ng tubig ang binata, ay ipinaliwanag nga noon na nanaginip siya na parang merong tumatawag sa kanyang matandang babae mula sa labas ng bahay. Tila raw inaakit siya noon sa pamamagitan ng masarap na pagkain kaya nahalina siyang lumabas ng bahay. Bigla na lang pumasok sa isip ni Romy si Manang Minay sa hindi rin niya malamang dahilan. Pilit niya lang itong inaalis sa isip at nagpatuloy sa pakikinig sa bunsong anak. Ipinaliwanag na lang ng Ginoo na baka namimiss lang ni Ramil ang Lola Angie niya sa probinsya. Kahit ang totoo ay meron na siyang naiisip na hindi maganda. Nang makitang kumalma na ang anak, ay pareho na silang bumalik sa kanilang silid. Subalit hindi na nakatulog si Romy dahil naamoy niya pa rin ang masarap na luto galing sa kapitbahay. Parang ang aga yata nila ngayong magluto ah. 2:00 pa lang na madaling araw. Siguro marami silang inihandang putahe. Nakatulog na lang si Romy sa kakaamoy hanggang sa magising dahil sa tunog ng alarm clock. Nag-asikaso na nga siya kaagad ng sarili at nag-iwan lang sa mesa ng kusina ng pera para sa panggastos ng 2 anak. Pagkalabas ng bakuran, pagkatingin sa karinderya, ay marami-rami na nga siyang nakitang customer na bumibili. Tumingin kaagad sa kanya si Darlina at ngumiti, kaya gumanti rin siya ng simpleng ngiti at pagkaway bago lumapit. Hindi na siya masyadong nakipag-usap dahil para hindi na rin makaistorbo pa. Bumili na lang siya ng paborito niyang sinigang bago umalis para pumasada. Mabilis na namang lumipas ang oras. Pagsapit ng hapon, habang pabalik sa terminal ay napadaan pa siya sa pamilihang bayan at ganun na lang ang gulat niya nang makita ang anak na si Ramil. Mabuti na lang ay wala na siyang pasahero kaya hinintuan niya ang bunsong anak at pinasakay. Nang tanungin niya kung anong ginagawa ng binata sa lugar na yon, ay nagsabi lang si Ramil na namamasyal-masyal at tumitingin ng pupwedeng mabiling kung ano. Habang nagmemeryenda sila, ay saglit na pinagmasdan ni Romy ang bunsong anak dahil medyo nag-aalala siya rito. Nito kasi mga nakalipas na araw, ay parang mas lalo tong nagiging tahimik at hindi palaimik. Sa tuwing nakikipag-usap siya, ay tipid lang ang sagot ng bunsong anak, kaya hindi rin niya matukoy kung ano ang gusto ng binata. Pero nararamdaman niyang meron tong pinagdaraanan kung ano na hindi niya matukoy bilang ama. Pagkatapos magmeryenda, ay bumalik na sila sa paradahan. Nak, itong 500 oh, para kung may gusto kang bilhin, mabili mo. Umuwi ka lang kaagad ha, at huwag kang magpupunta sa kung saan-saan. Bilan mo na rin ng pasalubong yung kuya mo at baka magtampo yun. Pagkatapos magkaunawaan, ay iniwan na niya roon ng anak bago bumalik sa terminal. Pagsapit ng 9:30 ng gabi, nang huling biyahe ni Romy, nagpaalam na siya sa namumuno na hindi na dediretso sa terminal pagkatapos magpasada. Pagsapit ng higit 2 oras ng biyahe nang pabalik na siya sa kanilang bahay, ay eksaktong napatigil si Romy dahil sa mga taong nagkakagulo. Pagangat niya ng bintana sa gilid ay doon niya narinig ang mga boses at kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Nagulat siya at nakaramdam ng pagka-curious matapos madinig na hinahabol ng mga tanod at iba pang tao ang sinasabing nangunguha nga raw ng mga kabataan sa lugar. Gumana rin kaagad ang pagkamatulungin niya, kaya gamit ang sasakyan ay sumunod siya sa pinuntahan ng mga tao para sundan ang sinasabing kidnapper at mahuli. Subalit sa kasamaang palad ay bigo sila. Nakatakas kaagad ang tinutukoy na salarin. Ang medyo nagulat lang siya ay nakita niya ang magkapatid na Gerald at Napoles. Pawis na pawis ang dalawa at hapong-hapo, kaya binabaan niya rin kaagad ng bintana para makilala siya. Gerald! Napoles! Saan kayo galing? Parang pawis na pawis at hapong-hapo kayo ah. Nagkatinginan lang ang magkapatid bago magpaliwanag. Sinabi nga nila na nagtungo sila sa isang inuman at napaaway kaya sila hingal na hingal ngayon dahil sa pagtakbo. O tara, sakay na kayo dahil pauwi na rin ako sa atin eh.
Hindi naman tumanggi ang dalawa. Pumasok agad to at naupo sa passenger seat kaya kaagad na nag-drive pa uwi ang matabang lalaki. Habang nagmamaneho ay nakipagkwentuhan muna siya sa dalawa pero tipid lang din ang mga sagot kaya naisip niyang hindi mahilig ang magkapatid na makipagkwentuhan. Kada lingon niya rin sa rearview mirror ng sasakyan ay napapansin niya ang pag-iiba ng kulay ng mga mata nila. Kung minsan ay nangingitim to ng sobra at kung minsan naman ay namumula. Medyo kinabahan siya pero isinantabi niya ang mga yon dahil ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda. Kaya lang hindi rin maiwasan lalo na nang umalingasaw na ng husto ang malansa at sariwang dugo. Nung una hindi niya talaga napansin ang amoy. Pero nang tila tumatapang ito ay pinatay na niya ang aircon at nakisuyo na lang kina Gerald at Napoles na buksan ng mga bintana. Maya-maya pa, nang makauwi na sila sa bahay, ay sabay na bumaba ang magkapatid. Maraming salamat, Romy. Mabait ka nga talaga, sabi ni Darlina. Sige, sa ulitin. Hindi nakaimik si Romy sapagkat iba ang boses na narinig niya mula kay Gerald. Otomatikong nagtayuan ang mga balahibo niya dahil sa malademonyong boses na nanggagaling sa matipunong lalaki. Pero nang magsalita yun ulit, ay normal naman na ang narinig niyang boses, kaya nakahinga siya na maluwag. Pagtalikod ng magkapatid, ay sa kanya lang napansin ng mga mantsa ng dugo sa damit ng dalawa. Sinundan niya ang mga yun ng tingin, hanggang sa makita niya nga ulit sa gate si Manang Minay na nakatingin sa kanya na masama. Mas mabalasik ang mga tingin ng ginang na parabang nag-aapoy ang mga mata, kaya dali-dali siyang umiwas ng tingin at nag-focus na lang sa loob ng sasakyan. Nilinis niya muna ang van at pinabanguhan sapagkat naiwan ang masangsang na amoy ng sariwang dugo galing kina Gerald at Napoles. Hindi ba naliligo yung mga yun at amoy na amoy dugo sila? Hindi ba sila nalalansa sa sarili nilang amoy? Nang matapos na sa paglilinis ay dumiretso kaagad siya sa loob ng bahay at pagpasok pa lang ay tumambad na sa kanyang paningin si Ramil. Nakaupo ang binata sa isang sulok. Malapit sa bintana kaya dali-daling binuksan ni Romy ang switch ng ilaw. "O nak, anong ginagawa mo?" Hindi na niya halos natapos ang pagsasalita sapagkat napansin niyang tila takot na takot ang binata at nanginginig. Nilapitan niya kaagad ang bunsong anak dahil sa pag-aalala. "Nak, anong nangyari sa iyo?" Hindi umimik ang binata na lalo lang nagsumiksik sa isang sulok, kaya mas lalong nag-alala si Romy. Tumuro-turo pa ito sa bandang kusina at nanginginig ang boses na nagsabing meron daw matandang babae na nakatayo sa tapat ng kwarto niya. "Sunny, gumising ka! Yung kapatid mo rito!" Bago pa matapos niya ang pagsasalita, ay tila tumirik na ang mga mata ni Ramil na lalo niyang ikinabahala. Eksakto naman na dumating na si Sunny at nang makita ang namumuting mga mata ng bunsong kapatid, ay natarantas siyang lumapit. Ano pong nangyari kay Ramil, tay? Bakit nandito po siya sa sulok? "Tulungan mo na muna ako. Buhatin natin siya at dali natin sa pinakamalapit na ospital, dali!" Wala nang inaksaya ang mag-ama. Magkatulong nilang binuhat si Ramil at pinapasok sa van sa kakaagad binuhay ng Ginoo ang makina ng sasakyan. Habang nangyayari yon, ay bigla siyang napatingin sa gate ni na Darlina kung saan ay nakita nga niya si Manang Minay na masamang nakatingin sa kanila, habang ang ngiti ay abot tenga. Kinakabahan man ay hindi na niya to masyadong pinagtuunan ng pansin pa. Mas inuna niya ang kalagayan ng anak na hindi niya rin alam kung anong nangyayari. Tay, bilisan niyo na po! Si Ramil, bumubula na po yung bibig niya, tay! "Nak, huwag ka mag-alala. Dadali natin siya sa ospital." Pagkabuhay ng makina ay madalian nga silang nagbiyahe papunta sa pinakamalapit na ospital. Dinala kagad sa emergency room si Ramil at sa kabutihang palad ay bumuto rin kaagad ang lagay niya. Ayon sa doktor, ay nagkaroon ng matinding panic attack si Ramil na na-trigger sa minor epilepsy. Nagtaka naman si Romy sapagkat wala namang ganoong sakit ang kanyang anak, kaya ipinaliwanag ng doktor kung bakit yun nangyari. Tinawag na rin niya kay Mirasol ang tungkol sa nangyari at siniguro niyang ayos na si Ramil para hindi na mag-alala ng husto ang asawang nasa abroad. Pagsapit ng umaga
ay dumating sina Rendel at Treya para kumustahin ang lagay ng pamangking si Ramil. Bayaw, kumusta na pamangking ko? Stable naman na raw, sabi ng doktor. Naghihintay nga lang kami ng resulta at baka kinabukasan ng tanghali o hapon pa makakalabas na rin siya eh. Mabuti naman kung ganun. Teka, bakit nga ba siya nagkaganyan? Ang pagkakarinig ko, ang sabi mo sa akin sa telepono, di ba? Naabutan mo lang siyang takot na takot dun sa gilid ng sala ninyo? Yun nga, Rendel, Rhea. Ang sabi pa nga niya sa akin bago siya parang kumbulsyonin eh, may nakita raw siyang matandang babaeng nakatayo sa tapat ng kwarto niya. Nang sabihin niyo ni Romy ay kitang-kita sa mukha ng mag-asawa ang pangingilabot pati na rin si Sunny. Tapos, nung nakaraan, bago yan mangyari sa kanya, naabutan ko siya nung madaling araw na palabas ng bahay. Nung tanungin ko naglalakad pala siya ng tulog. Pabuti na lang nagising ko siya. Pinaliwanag niya rin na meron nga raw matandang babae na nagtatawag sa kanya sa labas ng bahay. Tay, hindi po kaya namatanda tong si Ramil? Namatanda? Sa amin po kasi sa probinsya, uso po yung ganon. Usog, namatanda, naengkanto, o kung ano-ano pa po, tiyo. Ganun pala yon. Dito kasi sa Metro Manila alam nyo naman na hindi naniniwala ang karamihan sa ganyan, lalo na mga doktor. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi kami naniniwala ni Mrs. na against na kami Hindi naman sarado ang isip namin sa mga ganyan. Naniniwala nga kami sa demonyo Sa ganyan pa kaya? Okay lang naman po, tiyo. Sadyang, ang mga talamak lang talaga rito yung kidnapan, holdapan, mga kriminal. Katulad na lang yung napag-uusapan natin nung nakaraan na nangunguha ng mga tao. Kahapon, malapit dun sa amin, may nabiktima na naman kagabi na isang dalaga. Call center ang trabaho. Papasok ng gabi tapos bigla na nga lang daw dinukot. Natatakot naman yung mga nakakita kasi baka sila yung madamay Sira rin yung CCTV ron sa amin kaya hindi nakita yung mukha ng mga kumuha. Basta raw, 2 lalaki na kasing katawan ko. Tapos, natagpuan at nakita na lang yung babae sa ilalim ng tulay. Katulad na rin nung nangyari sa nakitang lalaki dun sa tambakan ng basura sa inyong banda. Pagkarinig ni Romy sa sinabi ng bayaw, ay pinanayuan kagad siya ng balahibo. Sumagi na lang din bigla sa isip niya sina Gerald at Napoles na hindi niya rin maintindihan kung bakit. Napahawak na lang tuloy siya sa kanyang dibdib sapagkat dinig na dinig niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Okay ka lang ba, bayaw? Parang namumutla ka kasi. Ayos lang naman ako. Pero meron lang akong iniisip. Ay, siya nga pala. May kakilala ba kayo na albularyo na po pwedeng tumingin kay Ramil paglabas niya dito? Baka nga kasi tama tong si Sunny na namatanda ang bunso ko Naku, wala kaming kakilala ni Mrs. Pero sige, magtatanong-tanong ako dito sa amin at sa mga kakilala ko. Ay, siya nga pala. Total okay naman ang bunso mo at naghihintay na lang ng resulta. Kaya umuwi na muna kayong mag-ama at magpahinga. Kami na muna ni Rhea ang magbabantay dito kay Ramil. Bumalik na lang si Sunny na mga 5:00 ng hapon para kami naman ang makauwi. Ayos lang ba sa inyo? Oo naman Wala rin naman kaming gagawin ni Mrs. ngayong araw kaysa naman nandun lang kami sa bahay. Maaga lang akong aayain ng mga lasinggero ron na mag-inom. Gusto rin kasing makabanding nitong asawa ko yung mga pamangkin niya Diba, mahal? Nakangiting tumangutango si Rhea, kaya labis ang tuwa ni Romy dahil sa kabaitan na mag-asawa. Salamat talaga sa inyo Kung wala kayo rito, hindi rin siguro namin alam ang gagawin. Pagkatapos ng ilang pag-uusap ay umalis na nga ang mag-ama at nagbiyahe na pauwi. Pagdating sa bahay ay nakatulog din sila dahil sa puya. At naalimpungatan lang si Romy nang makarinig ng boses mula sa labas ng bakuran. Paglabas niya ng bahay ay nakita niya nga si Darlina na may daladalang ulam, kaya dali-dali rin siyang lumabas. Uy, Darlina, bakit? Pasensya na at kagigising ko lang Napuyat kasi kami dahil may nangyari. Ganun ba? May dala ko ditong sinigang Nakita ko kasi yung van kaya naisip ko na baka nandiyan ka sa loob. Pasensya na sa istorbo Dinala ko na to kasi baka maubusan ka pa Naku, salamat, nagabala ka pa. O sige, babayaran ko na lang. Naku, wag na.
Bayad ko na yan sa pagpapangkas mo kay Kuya Gerald at kay Kuya Napoles. Sinabi nila sa akin yung ginawa mo nung nakaraan eh. Medyo pasaway kasi talaga to sila kuya kung minsan eh. Ay naku, walang anuman. Ba't nga pala napuyat? Yung bunso ko kasing anak, dinala namin sa ospital kagabi pero okay naman na siya ngayon. Naku, ganun ba? Pabuti naman ayos na siya. Kapag kailangan mo ng tulong sabihin mo lang sa akin. Ang totoo niyan kailangan ko talaga ng tulong ngayon. Nahihiya man ako sabihin to pero nagbabakasakali na ako kung meron kayong kakilalang albularyo. Albularyo? Oo, sana Bakit ka naghahanap ng albularyo? Ano kasi? Teka, paano ko ba sasabihin to? Okay na kung ayaw mong sabihin ng dahilan pero wala yata akong may recommendang albularyo. Pasensya ka na Naku, ayos lang. Salamat din pala ulit dito sa sinigang Pagkapasok ni Romy sa loob ng bahay ay tinikman niya kaagad ang pagkain at nang matapos na ay nagpahinga na muna siya ulit dahil para makahabol sa pagpapasada. 6:00 ng gabi, pagkahatid niya kay Sunny sa ospital ay hinatid niya rin sina Rendel at Rhea pauwi sa bahay nito bago siya dumiretso sa terminal. Eksaktong pagdating doon ay siya kagad ang naka-line up kaya mabilis lang na napuno ang van, rush hour din kasi. Nagbiyahe na ulit siya ng halos 2 oras at nang pabalik na ay kumuha lang siya ng mga pasahero sa kalye. At pagkahinto sa tapat ng isang simbahan ay dinagsa na kagad siya ng mga pasahero. Maya-maya pa ay napabuntong hininga na lang ang Ginoo habang seryosong nakatingin sa daang tinatahak nila. Maya-maya pa, paglagpas ng toll gate, ilang kilometro ang layo ay may ilang mga pasaherong nagbabaan. Pero meron ding mga sumakay. Kaya muling pagtingin ni Romy sa rearview mirror ay doon na nga naagaw ng pansin niya ang lalaking nakaupo sa bandang likuran ng sasakyan. Hindi niya lang matandaan pero namumukhaan niya ang lalaking yon. Para bang nakita na niya to sa kung saan pero hindi niya lang maalala kung saan babanda. Parang namumukhaan ko siya. Para talagang nakita ko na siya sa kung saan. Pagkatapos makita ang nasabing lalaki ay tila hindi na mapakali ang pakiramdam ni Romy. Para bang may kakaiba na hindi rin niya maipaliwanag sa sarili. Bigla rin tuloy na nayo ang mga balahibo niya sa braso at sunod sa batok kaya pasimple niyang hinimas-himas ang bahaging yon habang sinusulyapan ang matangkad na lalaki. Habang tinatahak niya ang daan ay nag-concentrate na lang siya sa taong yon sapagkat kakaiba talaga ang kutob niya. Napansin niya rin na mayat maya yung tila sumisinghot na parang may kung anong inaamoy-amoy sa hangin. Ang ibang pasahero naman sa loob ng van ay naiilang na rin tuloy sa ikinikilos ng lalaki. Pagdating nila sa isang establishmento, ay isa-isa na ngang nagbabaan ng mga pasahero hanggang sa matira ang magnanay pati ang misteryosong lalaki. Sa mga pasahero ko po, doon na tayo banda sa iskinita dadaan ha. Ginagawa kasi yung kalsada kaya medyo mabigat ang daloy ng trapiko kahit ganitong oras. Mas mapapabilis kung sa iskinita tayo dadaan Rekta naman na huyo sa terminal. Tumango ang mag-ina pero hindi umimik ang misteryosong lalaki. Ngumiti lang ito at yumukod bago mumaling sa mag-inang pasahero ang tingin. Napansin pa nga ni Romy na parabang nag-iba ang kulay ng mga mata noon pero hindi na niya masyadong ipinahalata ang tungkol doon. Hanggang sa pumara na yon bago pa sila lumiko ng nasabing iskinita. Nang makababa na ay saglit lang yon na sinundan ng tingin ng tsoper hanggang sa bigla na lang maglaho. Ang weird naman ng taong yun. Okay lang po ba kayo dyan ng anak mo, madam? Huwag po kayo mag-alala ha. Paglabas natin dito sa iskinita, terminal na. Pagtango ng ginang ay tinahak na nga nila ang may kadilimang daan. Hanggang sa makarinig siya ng pagkalabog ng mula sa bubungan dahilan para biglang tumigil ang sasakyan. Nagulat naman ang sakay niyang pasahero na nagyakapan dahil sa pagkabigla. Ano ba yun? Napatingala si Romy at saglit na binuksan ang ilaw. Humingi rin siya ng paumanhin sa mag-ina bago muling nagdire-diretso ng pagmamaneho. Pero pagkalagpas nila ng isang humps ay muli na namang may kumalabog. Sa pagkakataong yon ay mas malakas na to na parabang tao na ang may gawa. Pagkahinto
ay nagtuloy-tuloy ang ingay sa bubungan ng sasakyan na parabang may taong naglalakad. Nahintakutan tuloy lalo ang mag-inang pasahero kaya matapang na napasigaw si Romy. Hoy! Sino ba nandyan? Hindi na natapos pa ni Romy ang pagsasalita nang biglang umuyog ang buong van dahil sa gawa ng kung sino mang nasa bubungan. Napasigaw ang mag-inang pasahero dahil sa lakas ng pag-uyog ng van na parabang matutumba na sila. Kinabahan din si Romy kaya't pinaharurot na kagad niya ang sasakyan hanggang sa marinig nila ang tila pagtalsik ng kung sino mang nasa bubungan. Pagtingin niya sa rearview mirror ay may nahagip siya ng paningin mula sa likuran na bumagsak galing sa bubong ng sasakyan. Nang makalayo na sila, ay doon niya nakita ang misteryosong lalaki na tumayo mula sa kalsada. Nanlilisik ang mga mata nito na tila galit na galit. Ang mas ikinagulat pa nila nang bigla tong tumakbo ng mabilis na para ring kabayo. Nang makita yun ng mag-ina at napasigaw na naman sila sa takot kaya wala sa sariling pinaharurot na ni Romy ang van kahit may mga humps pa. Paglabas ng iskinita ay nawala na lang na parang bula ang misteryosong lalaki. Mabuti na lang din ay nakahinto na si Romy sa pagmamaneho dahil may mga dumaang police patrol car. Ayos lang ba kayo? Tao ba yung nakita natin? Para kasing hindi tao eh. Tumungtong pa sa bubong ng sasakyan. Hindi kaya yun yung nababalitang nanggagambala dito sa syudad? Mag-iingat po kayo pagkababa nyo rito ha. Nagpasalamat ang mag-ina sa kanya bago bumaba sa van. Maya-maya pa habang lumalalim ang gabi ay napapansin ni Romy na mas lalong dumadagdag din ang mga sasakyan ng mga kapulisan na nakikita niyang nagro-robing sa lugar. Kaya pakiramdam niya tuloy na ang naisakay niyang lalaki kanina ang nambibiktima ng mga tao sa lugar na yon. Pagkatapos pumasada, habang pauwi na ay makailang beses niya ring narinig ang pag-alulong ng mga aso mula sa kung saan. Kaya naman makailang beses din siyang napa-sign of the cross sa kalagitnaan ng biyahe. Ilang beses na akong nakarinig ng asong umaalulong ha. Posible nga na may aswang dito sa lugar na to. At hindi puting van na nangunguha ng mga taong salarin. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat mula sa patay-sinding poste na tinatahak niya na daan ay biglang sumulpot ang misteryosong lalaki kanina. Nagulat siya dahil malayo na ang kinaroroonan niya sa terminal. Paano napunta dito yung lalaking yan? Pagkalaon ay dalawang lalaki ang patakbong pumunta sa sinasakyan niyang van. Tila takot na takot ang mga yon at nagmamadaling kumatok sa pinto ng kanyang sasakyan habang nagmamakaawang makapasok. Dahil na rin sa pagkagulat ay binuksan niya ang mga pinto at pinapasok ang dalawang kalalakihan. Hindi na niya naisip na mga masasamang loob ang dalawa sapagkat kitang-kita naman sa mga mukha nito ang matinding pagkasindak. Ang mas natuon ng atensyon ni Romy ay sa misteryosong lalaki na biglang sumulpot. Biglang sumagi sa isip niya na isa nga yung aswang. At hindi nga siya nagkamali, sapagkat kitang-kita nila kung paano magbago ng anyo ang misteryosong lalaki. Ang matitipuno nitong katawan ay mas lalong naging maskulado na akala mo ay mauugat na puno. Nangitim ang mga balat, humaba ang tenga, tumalim ang mga matang namumula. Umusli ang matutulis ng ngipin. Lumubog ang ilong at nagtalsika ng laway matapos lumabas ang mahabang dila na may kanipisan. Halos mamatay sa nerbiyos ang kasama niyang dalawang lalaki pero siya kahit kinakabahan ay kaagad nagmaniobra ng sasakyan. Nang makalayo na sila sa halimaw ay kitang-kita pa nila kung paano ito lumundag ng mataas hanggang sa hindi na nila nakita pa. Sa sobrang takot nga ay pinaharurot kaagad ni Romy ang sasakyan sa pag-aakalang susundan sila ng misteryosong lalaking aswang. Sa kabutihang palad ay nakarating sila sa ligtas na lugar kung saan may mga nakapark na mga police patrol car. Doon na bumaba ang dalawang lalaki at nagsumbong nga to sa mga kapulisan. Pero si Romy ay hindi na bumaba ng van at nagbigay ng pahayag lalo na nang marinig niya na tila hindi naniniwala ang mga pulis. Pinagkamalan pa nga nilang nagdodroga ang dalawang lalaki. Kaya sa halip na paniwalaan ay hinuli pa ang mga to para masuri. Mahirap talaga mapaniwala ang mga taga-syudad pagdating sa mga kababalagan.
Kaya siguro natutuwa yung aswang na yung dito dahil hindi siya napapansin ng mga tao eh. Isinisisi tuloy sa iba yung mga ginagawa ng kampo ng kadiliman na yun. Pagkasabing yon, ay kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan para makauwi na kaagad sa kanilang bahay. Ayaw niya mang aminin sa sarili, pero kinakabahan siya hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa mga anak. Lalo na kay Ramil. Naisip niya nga na posibleng galing sa supernatural ang nangyayari sa anak na hindi kayang ipaliwanag ng siyentipiko. Paulit-ulit tuloy sumasagi sa isip niya ang mga karanasang kanina, kaya hindi siya halos makapag-concentrate sa pagmamaneho. At lalong nadagdagan ng kanyang kilabot nang naramdaman ng bigla na naman siyang nakarinig ng malalakas na alulog ng aso mula sa hindi kalayuan. Langyang yan! Kailan mo matatapos itong nangyayaring to? Para maiwaksi ang takot na nararamdaman, ay sinabayan niya ito ng mabilis na pagmamaneho hanggang sa matanaw na nga niya ang kanilang lugar. Pagkakita niya sa arko ng kanilang barangay, ay nakahinga ng maluwag si Romy. Lalo na nang madaanan niya ang mga opisyal ng kanilang barangay na nagro-ronda rin para may iwas ang buong lugar nila sa panganib. Matapos matanguan ang mga nasabing opisyal, ay nilagpasan na niya ang mga ito. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bakuran ay napakunot siya ng noo nang makita ang jeep ni na Darlina. Nandoon din sina Gerald at Napoles na nagbababa ng dalawang malalaking planggana. Hindi niya nakita ang dalaga kaya hindi na siya lumapit pa sa mga yon. Isa pa ay nakita niya rin si Manang Minay sa gate kaya nakaramdam na naman siya ng pagkailang. Pagbaba niya ng sasakyan ay eksakto namang may tricycle na huminto sa kanyang harapan. Bumaba mula roon ang pinsan niyang si Rendel na tila may tama pa nga ng alak. O bayaw, mag-aalas 12 na ng hating gabi ah. Ba't pumunta ka pa dito? Tumawag ka na lang sana para naihatid ko yung sasakyan. Hindi na, bayaw. Pumayag naman si misis ko tsaka hindi naman ako masyadong nakainom. Sakto-sakto lang. Dumiretso na kasi ako dito dahil may good news ako sa'yo. Nakahanap na kami ni misis ng albularyo. Bukas, pagkalabas ni Ramil, doon na tayo dumiretso ah. Di na muna ako magpapasada. Naku, ayos naman pala. Salamat bayaw ah. Dapat lang magpasalamat ka sa akin. Basta, kayo ng pinsan ko, malakas kayo sa akin eh. Dahil sa medyo lasing na nga, kaya may kalakasan na ang tono ng boses ni Rendel. At dahil sa maangas na pakinggan ng pananalita nito, ay hindi naiwasan ni na Gerald at Napoles na mapatingin at saglit na mapahinto sa ginagawa. Nang mapansin yun ni Rendel, ay sinamaan niya ng tingin ng magkapatid bago umismid sa mga yon. Bakit kayo nakatingin mga pare? May problema ba ha? Uy, Rendel, mahis ka nga. Wala naman silang ginagawa sa iyo eh. Nakatingin sila kasi ang lakas ng boses mo. Alam ko may problema sila sa akin eh. Matagal pa naman ako walang ehersisyo. Uy, tara na nga sa loob. Mapapaaway ka pa sa ginagawa mo eh. Nauna na nga niyang hinatak ang bayaw papasok ng bakuran bago humingi ng paumanhin kina Gerald at Napoles. Ngumiti lang ang magkapatid at sinabing ayos lang habang si Manang Minay naman ay sinamaan na naman siya ng tingin kaya yumukod na lang siya rito at umiwas. Doon ay napansin niya ang isa pang lalaki na bumaba galing sa driver's seat ng jeep. Hindi na niya nahagip ng tingin ang mukha ng lalaki dahil hinatak na siya ni Rendel papasok sa loob ng bakuran. At para mahimasmasan ng bayaw ni Romy, ay pinagkapin niya muna ito. Tumawag na rin siya kay Rhea at kinumpirma nga na nasa bahay niya ang asawa nito. Hindi na nga muna pinauwi ni Rhea ang asawa dahil medyo delikado ng magmaneho ng lasing. Pero sadyang makulit ang matipunong lalaki. Hindi raw siya sanay na matulog na hindi katabi ang asawa. Tinawagan na rin ni Romy ang asawa sa abroad at ipinaalam nga rito na bukas na ang labas ni Ramil sa ospital. At pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay ibinigay na nga niya sa bayaw ang susi at nagpaalam na si Rendel na umalis kahit pinipigilan niya pa. Nagpahinga na rin siya kagad pagkaalis ni Rendel. At sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog ay biglang napabalikwas ng bangon si Romy. Nakarinig kasi siya ng pagkatok mula sa labas ng bahay.
Kahit medyo inaantok ay nagtungo siya sa sala at sumilip sa bintana, pero wala naman siyang nakitang tao. Guni-guni ko lang yata yun. Napapakamot siya ng ulo na naglakad pabalik sa kwarto nang walang ano-ano ay muli niyang narinig ang pagkatok. Pero sa pagkakataong yon ay may kasama na tong pamilyar na boses. Romy, papasukin mo naman ako at meron akong dalang sinigang para sa iyo. Bigla na lang humalimuyak ang mabangong amoy ng sinigang na talaga namang nakakapangalam ng tiyan. Napalunok tuloy ng laway si Romy na tila nahihipnotismo sa amoy. Pero bigla na lang din siyang tila nagising sa ulirat matapos maalala ang nangyari sa bunsong anak. Teka, sino yan? Manang Minay? Kayo ho ba yan? Romy, papasukin mo naman ako. Meron akong dalang sinigang para sa iyo, Anong oras na ho, Manang Minay? Mag-2:00 na ho ng madaling araw. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat naging pagalit na ang pagkatok sa kanyang pinto, kaya mas lalong nagtaka si Romy. Doon niya napagtanto na marahil ay hindi yun ang kanilang kapitbahay. Hoy! Kung sino ka bang nagtitrip ka, lumabas ka na ng bakuran ko bago pa ako hindi makapagtimpi. Sinasabi ng papasukin mo ako Kinalabog na nga ng kung sino mang may maladimonyong tinig ang pinto. Pinipihit na rin yun ng siradura at parabang gustong-gusto na itong makapasok sa bahay. Bigla ring nawala ang mabangong samyo ng sinigang at napalitan yun ng nakakasulasok na amoy ng nabubulok na karne na may halong napakalansang dugo. Napatakip ng ilong si Romy habang napapayakap sa sarili, sapagkat bigla rin bumigat at lumamig ang buong paligid. Doon na nga niya mas napagtanto na hindi ordinaryong nilalang ang nasa labas ng kanyang bahay. Sino ka ba? Umalis ka na rito! Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakukuha si Ramil! Kami? May kasama ka? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang bumukas ang pinto dahil sa napakalakas na puwersa. Napapikit pa si Romy saglit dahil sa lakas ng hanging nagpaatras sa kanya ng bahagya. Ilang saglit pa, pagtingin niya sa pintuan ay tumambad na nga ang 4 na halimaw. Isang matandang babaeng may pakpak, isang babaeng may pakpak at hati ang katawan, at 2 matitipuno na parang asong lobo. Naglakad papasok ang matandang babaeng may pakpak bago napapangiting magsalita. Ibigay mo na sa amin si Ramil, ngayon din! Masarap siyang isama sa putahe! Magsilayas kayo rito, mga aswang kayo! Hindi niyo makukuha ang anak ko! Tumalikod si Romy at tumakbo papunta sa kanyang silid. Subalit napahinto rin siya matapos makita ang matangkad na lalaking nakatayo mismo sa tapat ng kanyang kwarto. Nanlaki mga mata niya nang makita ang lalaking naisakay niya kagabi at humabol sa kanila sa kalsada. Ikaw! Gulat ba kita? Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ang bunso mong anak ang gusto kong putahe. Sino? Walang iba, kundi ikaw! Mula sa kanyang harapan ay unti-unting nagpalit ng anyo ang matangkad na lalaki. Dinig na dinig niya ang paglalagutukan ng mga buto nito na akala mo ay puputok na. Unti-unting nangitim ang mga balat nito habang ang muka ay parang nababanat. Tumuli sa mga tenga. Tumalim ang namumulang mga matang tila nag-aapoy. Lumubog ang ilong habang ang nguso ay mas umusli dahil sa mga ngiping naglalabasan. Natalsikan pa siya ng laway matapos itong ilabas ang mahabang dila na may kanipisan. Pagkalaon ay saka siya nito hinawakan sa ulo at walang kaabog-abog na pinigayon. Napahiyaw na lang si Romy sa sakit at nang maramdaman niya ang pagputok ng utak ay bigla siyang napabangon sa kinahihigaan. Demonyo! Tulong! Takot na takot siyang kinapa ng paulit-ulit ang ulo sa pag-aakalang napirat nga to ng malaking aswang. Nang mapagtanto niyang panaginip lang pala ang lahat ng nangyari, ay unti-unti niyang pinakalma ang sarili. Makailang beses siyang huminga ng malalim hanggang sa makaramdam ng pagkahinahon. Nang umokay-okay na, ay marahan siyang tumayo sa kama at naghubad ng damit. Pawis na pawis kasi siya dahil sa masamang panaginip na yun.
Pagkapunas ng damit sa katawan, ay hinagis niya kaagad to sa laundry basket. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina, saka uminom ng tubig nang matapos na ay nagtungo siya sa lababo at naghilamos hanggang sa mahimasmasan na ng tuluyan. Walang niya masamang panaginip yun Ang akala ko talaga totoo na. Naudlot na siya sa pagsasalita nang marinig ang pag-aringit ng pinto sa bandang sala. Napakunot siya ng noo habang marahan na naglalakad papunta roon. Nang makita nga niya na nakabukas ang pinto ng sala, ay napalunok na lang siya sa takot. Sigurado kong kinandado ko yung pinto kanina bago matulog Dali-dali niyang binuksan ng switch ng ilaw sa buong bahay at nagmasid-masid sa paligid. Bigla na lang kasi niyang naisip na baka hindi pa naginip ang nangyari. Para tuloy siyang naparanoid kaya hindi na siya nakatulog pa kahit 3:00 pa lang na madaling araw. Nang masigurong walang ibang tao sa loob ng bahay ay kinandado niya ulit ng maigi ang pinto at nagkulong na siya sa kwarto. Doon na siya nagmuni-muni patungkol sa nangyari hanggang sa makatulog na ulit siya. Pagsikat ng araw, matapos makagayak ay nagtungo na nga si Romy sa ospital pasado 7:00 ng umaga. Ayon kasi sa doktor, posibleng pagkatapos mananghalian ay pupwede nang ma-discharge si Ramil. Nang nasa ospital na, ay sinalubong siya ng ngiti ng 2 anak. Pangtuwa rin siya dahil mabuti na nga talaga ang lagay ng kanilang bunso. Nak, Ramil, kapag nakalabas tayo dito mamaya, susunduin tayo ni Tio Rendel mo dahil may dadaanan tayo. Ha? Saan naman po, Tay? Nakahanap na raw kasi sila ng albularyo na titingin dito kay Ramil Wow, buti naman po, Tay. Ang bait talaga ni Tio Rendel at Tia Rhea, no? Biruin niyo po yun. Kahit hindi naman sila mapaniwalain sa mga ganun naghanap pa rin po sila ng paraan para makatulong sa atin. Maswerte talaga tayo dahil nandito sila na handang tumulong. Ay, teka. Natawag na nga ang Tia Rhea nyo. Sasagutin ko lang baka papunta na sila rito. Nanahimik bigla si Romy nang bumungad sa kanya ang umiiyak na boses ni Rhea. At nanlaki ang mga mata niya matapos marinig ang hindi kapanipaniwala at katanggap-tanggap na balita. Pagkababa ng cellphone ay kaagad nagtanong ang panganay na anak. Tay, bakit po ganyan ang itsura nyo? May nangyari po ba? Mga anak, patay ng Tio Rendel nyo. Parehong nagulat sina Romy at Ramil matapos marinig ang sinabi ng kanilang ama. Po? Paano po nangyari yun, Tay? Hindi po ba ang sabi niyo pumunta pa si Tio sa bahay kagabi para sabihin sa inyo ang magandang balita? Hindi ko pa nga rin alam ang eksaktong nangyari, anak Pagkalabas natin dito, didiretso tayo sa bahay nila para malaman ng totoo. Pagkalipas ng ilang oras, pagkalabas nga nila ng ospital, ay dumiretsong mag-ama sa bahay ni Rhea. Ipinaalam na nga rin ni Romy sa asawang nasa abroad ang nangyari kay Rendel na ikinabigla nga ni Mirasol. Naabutan ng mag-aama si Rhea na namumugto na mga mata sa kakaiyak. Ipinaliwanag ng babae ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ayon sa mga pulis, ituturing sanang aksidente ang nangyari dahil nga sa nakainom si Rendel. Subalit, ang ikinagulat ng mga alagad ng batas ay nang matagpuan ng katawan ng biktima ay wakwak na rin ang tiyan nito. Ubos ang lamang loob. Nawawala ang mga eyeballs pati ang utak. Katulad ng sinabit ng mga natagpuang patay sa buong lungsod. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang buong pamilya dahil sa kalunos-lunos na sinapit ni Rendel. Hiniling na lang din ni Rhea na i-cremate ang asawa at hindi na masyadong paglamayan dahil hindi niya rin kasi matanggap ang sinapit nito. Rhea, basta kung kailangan mo na makakausap, pumunta ka lang sa bahay o dadalawin ka namin dito ng mga bata Tia Rhea, nandito lang po kami nila Tatay at Ramil para sa'yo. Hindi ko malilimutan ang mga pagtulong niyo ni Tito sa pamilya namin. Kahit po wala na siya, susuklian ko pa rin po yun sa pamamagitan niyo. Magiging mabuting pamangkin po kami. At kung kailangan niyo po ako, magsabi lang po kayo. Makalipas ang 3 araw ay tinapos na nga agad ni Rhea ang damay. Hindi niya rin pinalagay sa kolumbaryum ang abo ng asawa. Bagkus ay ginawan niya to ng altar sa kanilang bahay dahil gusto niyang kasama pa rin ang asawa. At katulad ni Rhea,
hindi pa rin makapaniwala ang mag-aama na talagang wala na si Rendel. Parang ang bilis ng panahon at di nila inakala na sa ganun lang din magtatapos ang buhay nito. Ayon sa mga otoridad, ay gumagawa na sila ng masusing investigasyon patungkol sa parami ng kasong pagkamatay ng mga inosenteng tao, mapabata man o matanda. Nakakapagtaka lang din na hindi pinapalabas sa media ang pangyayari kahit kalat na to sa nasabing lugar. Isang hating gabi, nagising si Sunny at magtutungo sana sa banyo nang makita niya si Ramil na papalabas ng bahay. Nilapitan niya to at nang mapansin na tulog ang bunsong kapatid, ay kaagad niya tong ginising na nagulat din sa nangyari. Utol, saan ka pupunta? Hindi kaagad nakaimik si Ramil kaya hinatak siya ng nakatatandang kapatid at kaagad ginising si Ginoong Romy para ipaalam ang nangyari. Tay, kailangan na po nating mapatingin talaga si Ramil sa albularyo. Baka po kung mapaano na siya sa kakaslipwalk niya eh. Nakita naman po natin yung nangyari kay Tio Rendel. Sige mga anak, bukas na bukas din kakausapin ko yung Tia Rhea nyo. Para kung sakali tayo na lang ang pumunta sa albularyong sinasabi nila. Dito na muna kayo matulog pareho sa kwarto ko para matingnan-tingnan ko kayo. Pagbalik ng mga anak niya sa pagtulog ay napaisip na naman tuloy si Romy. Dahil doon ay saglit siyang nagpunta sa bakuran para magpahangin. Hindi na rin kasi siya madalaw-dalaw ng antok, kaya nagmuni-muni na lang siya hanggang sa makita niyang dumaan ng jeep ni na Darlina. Sinilip niya ito mula sa kinaroroonan kung saan ay medyo tago at hindi madaling makita ng tao. Nakita nga niya sina Gerald at Napoles na kabababa lang ng jeep pero walang dalang kahit na ano. Tila ba nagtatakalo rin ang mga to dahil sa wala silang naangkat na karne na siyang gagamitin sa pagluto ng mga ulam na tinitinda nila. Magsasalpukan na sanang dalawa nang mula sa driver's seat ng jeep ay lumabas ang isang matangkad na lalaki at pumagitna kina Gerald at Napoles. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang itsura nun at ganun na lang ang pagkasindak niya. Hindi niya malilimutan ang mukha ng misteryosong lalaking aswang na nakaengkwentro niya nitong nakalipas na araw. Siguradong sigurado siya sa sarili na ang umawat sa magkapatid ay ang lalaking aswang na pagala-gala sa buong syudad. Demonyo! Siya yung lalaking yun Natigilan na siya at napayukod sa gilid ng bakod matapos biglang mapagawi ang tingin ng matangkad na lalaki sa kinaroroonan niya. Napahawak din ang kaliwa niyang kamay sa dibdib habang ang kanan naman ay sa bibig para hindi siya makagawa ng ingay. Nagsumigaw na lang siya sa isip habang pilit pa rin pinoproseso ang mga bagong nasaksihan. Driver nila yung lalaking yun? Ibig sabihin ba nun? Kuya Empoy, Kuya Gerald at Kuya Napoles, pinapatawag kayo ni Nanay. Mag-uusap-usap daw tayo para masolusyonan niyang kaagad yung problema. Tinawag ni Darlina na Kuya Empoy yung lalaki. Kung ganun, kapatid niya rin yung aswang na yun. Bahagyang napasilip ang matabang lalaki sa bakod at nang makita niyang nagpasukan na ang magkakapatid ay pasimple siyang sumunod sa mga ito. Tumayo pa siya sa tapat ng gate at nagmasid-masid. Tiyempo naman nang makita niyang hindi nakandado ni Napoles ang gate, kaya hindi na siya nag-isip mabuti. Naging tahasa na ang pagpasok niya sa lungga ng panganib, kahit alam niya sa sarili na maaari siyang mapahamak. Maingat siyang naglakad-lakad hanggang sa marinig na nga niya sa pinakadulo ng bahay ang mag-anak na nag-uusap-usap. Nangibabaw pa ang boses ni Manang Minay na tila dismayado sa mga nangyayari. Hindi po pwedeng magsunod-sunod na wala kayong makuhang karne. Alalahanin niyo, kakaunti na lang ang nasa imbakan natin. Dapat magawa niyo yan ng paraan, mga anak. Lalo ka na, Empoy. Ikaw pa naman ang pinaka-inaasahan ko pagdating sa pangongolekta ng karne ng tao. Samantalang noon hindi ka naman nawawalan. Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Gulat na gulat si Romy sa kanyang mga narinig. Gusto niya sanang i-record ang usapan kaya lang ay hindi naman niya dala ang cellphone. Kaya kahit kinakabahan ay nagpatuloy siya sa pagmamatsyag sa usapan ng pamilyang aswang. Mas lalo siyang nagulat nang unti-unting nagpalit ng anyo si Empoy. Yung matangkad na lalaking umatake sa kanya noong nakaraang gabi lang ay galit na galit ang mukha nito habang nakatingin kay Gerald at Napoles.
na tila takot na takot naman sa kanya. Kung di dahil sa kabobohan ng dalawang yan, Nay, hindi naman mag-iigpit ang seguridad ng mga kapulisan. Kung di ba naman nila pinag-interesan yung bayaw ng kapitbahay natin Hindi magkakanda leche-leche ang lahat. Hindi man lang nila nilinis yung ginawa nila. Hindi man lang nila pinalabas na aksidente. Iniwan lang nila yung tao na halatang kinatay. Mga bobo talaga tong dalawang to Sarap pagbabalyan ng mga buto ang katawan. Huwag na kayo magsisihan. Basta dapat sa mga susunod na araw, magawa nyo na ng paraan yan. Pwede na muna sigurong pagtyagaan yung mga batang lansangan. Pero piliin mo naman yung malinis-linis kahit papaano. Huwag naman, Nay. Mag-iba ang lasa ng sinigang ko. Paborito pa naman yun ni Romy pati ng mga anak niya Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Romy nang marinig yun na sinabi ni Darlina. Akala niya ay mas nakakagulat na ang revelasyon na sina Gerald at Napoles ang pumatay kay Rendell at kumuha sa mga laman loob nito. Pero hindi pa pala. Nang mapagtanto niyang karne ng mga tao ang sangkap na ginagamit sa pagbebenta ng lutong ulam, parang gusto niya tuloy maduwal. Subalit pinigil niya lang ang sarili dahil baka mahalatang nandun siya. Tama rin talaga ang hinala ni Romy lalo na kay Manang Minay na meron ngang kakaiba sa kanilang pamilya. Kaya habang nakatutup ang bibig ay nagsusumigaw na naman ang kanyang isip. Demonyo yan! Bakit ngayon ko lang napagtanto na pamilya pala sila ng mga aswang? Yung masamang panaginip ko, pangitain pala yun sa kung anong totoong nilang katauhan. At totoong may plano sila sa anak ko. Teka, kung ganun, si Manang Minay ang umaaswang sa anak ko. Ikaw na babae ka, Darlina. Tigil-tigilan mo yung Romy na yan, ha? Dahil ayaw ko siya para sa iyo. Tandaan mo na hindi ka galing sa basta-bastang angkan ng mga aswang. Kaya hindi ka po pwedeng basta makipag-isa, lalo na sa ordinaryong tao na namamasada lang. Kapag nakabalik na tayo sa teritoryo natin, doon kita ihahanap na mapapangasawa na galing din sa mataas na angkan ng aswang. Tama ang nanay. Kaya bakit pa tayo lalayo ngayon? Bakit hindi natin kagad kunin yung isa sa mga inaaswang mo, Nay? At para may maimbak na tayo. Total naman nandito na yung tatay at kanina pa nakikinig Unahin na natin siya! Paglingon ng malaking aswang sa kinaroroonan ni Romy ay parabang lumabas ang kaluluwa niya sa katawan sa sobrang pagkabigla. Napatras tuloy siya dahilan para mas lalong makita ng lahat. Natatarantang tumayo ang matabang lalaki habang gulat na gulat pa rin pinagmamasdan ang pamilya ng aswang. Bukod kay Darlina na tila malungkot ang mukha, lahat ay naging mabalasik ang tingin at naging agresibo kaya dali-dali nang tumakbo palayo si Romy. Pagdating nga sa kanilang bahay ay kaagad niyang ginising ang mga anak. Tumingin din siya sa orasan dahil mag-aalas 3:30 pa lang ng madaling araw. Kapag ganong oras pa naman, ay halos kakaunti pa lang ang mga taong gising sa kanilang barangay. Tay, bakit mo kayo nang gising? Ano pong nangyari? Madali kayo, aalis tayo rito. Yung mga aswang na pumatay sa tiyo nyo, mga kapitbahay natin. Hindi na halos natapos pa ni Romy ang pagsasalita sapagkat nakarinig na sila ng malalakas na kalabog sa pinto. Nagkatinginan naman sina Sunny at Ramil na tila hindi rin makapaniwala. Opo! O pwede niyo ba kaming patuloyin, Romy? Rami, kukumustahin ko lang yung anak nung si Ramil. Ilang gabi na rin akong hindi nakakadalo sa kanya Kailangan na namin ngayon ang sangkap kaya ipagkalobo na ang anak mo sa amin. Huwag ka nang makipagmatigasan. Dahil kapag ginawa mo yon, baka buong pamilya, madadamay kayong lahat imbis isa lang. Nalilitong napatingin si Sunny sa ama habang si Ramil ay nagsimula ng mga tugang katawan. Naalala na lang kasi nito bigla ang boses na matandang aswang. Tay, ano pong nangyayari? Sino po yung mga tao sa labas? Ano pong sinasabi nila? Mga aswang sila, nak. Sila yung may-ari ng karinderya sa tabi natin. Si Aling Darlina? Oo, mga aswang sila. At sila yung pumatay sa tiyo Rendell mo at sa iba pang mga tao. Yung mga niluluto nilang karne. Karne mismo yun ng mga biktima nila. Madali ka! At huwag kayong maghiwalay ng kapatid mo. Magpunta na kayo sa likod bahay, bilis! Tumakas na kayo rito! Puntahan niyo ang tiya Rhea niyo at sabihin niyo ang lahat sa kanya! Pero paano po kayo, Tay? Bahala na, anak! Basta hindi ako papayag na makuha nila kayo ng kapatid mo. Ipagiganti ko rin ang ginawa nila sa tiyo Rendell niyo! Rami! Paghihintayin mo pa ba kami o papapasukin ko na ang mga anak ko dyan?
Malapit nang sumikat ang araw kaya humanda ka na. Ang bango-bango pa naman ng anak mong si Ramil. Kaya naisipan naming walang itira sa katawan niya maliban sa bunga. Mga demonyo kayo, mga aswang kayo! Umalis kayo rito! Kundi sisigaw ako ng malakas para magising mga kapitbahay natin! Kapag nalaman nila mga aswang kayo, siguradong papatay nila kayong lahat! Aba, bigla kang tumapang ah. Sige nga, subukan natin ngayon ang tabang mo. Malakas na sinipa ni Empoy ang pinto ng ilang beses hanggang sa mabuwalto. Doon nga ay tumambad sa paningin ni Romy ang pamilya ng mga aswang, katulad sa kanyang panaginip. Ang kaibahan lang ay wala ang babaeng aswang na hati ang katawan o tinatawag na manananggal. Ilabas mo na ang anak mo, hayop ka! Gusto mo bang una kang mamatay? Hayop ka! Ginamit ni Romy ang pang-spray sa daga na aksidente lang din niyang nadampot sa gilid ng sala. Pare-parehong napapikit sina Manang Minay, Empoy, Gerald at Napoles habang makakasunurang nahatsing. Sinamantala yun na matabang lalaki na kagad nagtungo sa kusina at tumanap ng kahit na anong matalim na bagay. Nang makita niya ang butcher's knife nilang medyo kalawangin na, ay kinuha na niya ito at pinagtiyagaan. Naisip niya ring kunin ang mahabang lighter at patagasin ng gasol. Pagkatapos noon ay sumiksik siya sa isang gilid at tinintay na pumasok ang mga aswang. Mula sa sala ay dinig niya ang galit ng pamilya ng aswang. Nakita niya rin ang unti-unting pagpapalit ng anyo ng mga to na tila nakasanayan na niyang mapagmasdan. Kung kanina ay parang natataranta si Romy, ngayon ay parang na-immune ang kanyang sarili sa takot sa hindi malamang dahilan. Bigla na lang gumana ang kanyang adrenaline rush at pagpasok ni na Empoy, Gerald at Napoles sa kusina ay kaagad niyang sinindihan ang mahabang lighter. Dahil sa kumalat na ang amoy ng gasol sa buong kusina, kaya mabilis na nagliyab ang lugar hanggang sa ito ay sumabog. Nagulat ang buong barangay at marami ang nabulahaw. Bukod doon ay nadamay rin sa pagsabog ang karinderya at kasamang natupok ng apoy ang 3 lalaking aswang. Nakataka si Manang Minay. Dahil meron siyang pakpak pero nagtamo rin naman siya ng malalang sugat sa katawan. Si Romy sa kabutihang palad ay kalahating katawan lang ang nagtamo ng 2nd-degree burn. Iika-ika siyang umalis doon bago pa dumating ang mga tao. Hinanap niya ang mga anak dahil alam niya sa sarili na ligtas pa ang mga to at papunta na sa bahay ni Rhea. Pasado 4:30 ng umaga nang mapadaan sa isang iskinita ay nakita niyang nakatayo si Darlina sa pinakadulo ng daan kaya napahinto siya. Parang awa mo na. Kailangan ako ng mga anak ko. Romy, Kung ipagpipilitan mong patayin ako at di ka tatabi sa daan, sige, makikipagpatahin ako sa'yo. Kahit iika-ika ay pinilit na sumalakay ni Romy gamit ang butcher's knife, pero bago pa siya makalapit kay Darlina, ay nilapitan na siya ng 2 anak. wag po, tay! Sani, Ramil, bakit niyo siya kasama? Siya po nagligtas sa amin, tay! Ha? Paano kayo nakasisiguro na hindi niya kayo papahamak? Dahil siya po yung sumagip sa amin kanina nung sasalakayin kami ng nanay niya. Kitang-kita po namin kung paano niya patayin yung matandang may pakpak na umahabol dito kay Ramil. Natigilan si Romy at napayakap na lang sa mga anak. Habang nakatingin kay Darlina, nakitang-kita ang lungkot sa mga mata. Matagal ko nang hindi gusto ang ginagawa ng pamilya ko, Romy. Para sa kanila, kapangyarihan lang ang mas malaga. Kaya sila pumapatay ng mga inosenteng tao. Yung kasi ang pangako kay nanay para makabalik kami sa teritoryo ng mga aswang. Pero sa totoo lang, hindi ko masikmura ang mga ginagawa nila kahit isa kong aswang. Pero mali pa rin lalo na't pinakain mo kami ng karne ng tao. Yung sinigang na halos araw-araw mong ibinibigay. Nung unang araw, oo. Yung bumili ka ng langka at sinigang. Pero pagkatapos nun, normal na sinigang na ibinibigay ko sa inyo. Sa totoo lang, nang makita ko ang pamilya nyo, nainggit ako sa inyo dahil mahal nyo ang isa't isa. Hindi katulad sa amin. Nang tingin lang sa akin ni nanay ay pamalit para mas lalong lumakas ang impluensya niya sa teritoryo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na kayo guguluhin. Pasensya na rin sa mga ginawa ng pamilya ko, lalo na kay Rendel. Inuulit ko, labag sa loob ko ang lahat ng to, lalo na't napamahal na ako sa iyo, Romy.
Umalis ka na, Darlina, pakiusap. Bago pa ako tumawag ng mga pulis at ibunyag ko kung sino ka. Malungkot na umalis ang babaeng aswang at hindi na nagpakita kahit na kailan pa. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay halos 1 buwan din na nagtagal si Romy sa ospital dahil sa tinamo niyang second-degree burn. Sa biyaya rin ng Diyos ay bumalik na rin sa normal si Ramil na hindi na nag-i-sleepwalk. Ang nangyaring pagkasunog ay pinalabas na lang nila na aksidente na galing mismo sa tangke ng gasol ng karinderya, kaya namatay sina Manang Minay, Empoy, Gerald at Napoles. Hindi na rin nakita ang mga nakaimbak na karne ng tao sapagkat natupok at nabunato ng apoy. Hindi na rin sinabi na mag-ama ang buong katotohanan sa pagiging aswang ng nasabing pamilya para na rin sa katahimikan ng lahat. Nang gumaling si Romy ay nagpasya silang bumalik sa probinsya at doon na tuluyang nanirahan. Tumulong nga silang muli sa pagpapalago ng karinderya ng pamilya at namuhay ng tahimik. Wakas!